maaaring makatanggap ang Ukraine ng isang kamanghamanghang pag-upgrade sa kanilang arsenal mula sa Estados Unidos ng Amerika. Mga Tomahawk missile sa malawak na abot at lakas ng pagsabog. Ang makabagong missile na ito ay magbibigay ng maraming bagong posibilidad. Papayagan nito ang puwersa ng Kiev na magsagawa ng malalalim na pag-atake sa malalayong lugar ng kalaban. Kaya nilang paluhurin ang Russia at sirain ang loob ni Vladimir Putin na magdadala sa digmaan sa bagong direksyon. Narito kung bakit. Binuo noong dekada 1970 ang BGM, 100 na Tomahawk Land Attack Missile or Tomahawk Land Attack Missile ay isa sa pinakamakapangyarihang land attack cruise missiles sa buong mundo. May 4 itong pangunahing kalamangan kumpara sa ibang mga misil. Ang una, at marahil ang pinakamahalaga sa mga kalamangan na iyon ay ang abot o range. Kayang maglakbay ng Tomahawk na misil ng malalayong distansya at tamaan ang target hanggang 1,000 milya mula sa pinagmulan. Ang ilang naunang Block 2 na version ay umaabot ng 1,550 milya, ngunit inalis na ang mga ito ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang 1,000 milya ay napakalayo kumpara sa karamihan ng karaniwang mga misil na mas maikli ang abot. Halimbawa, ang Storm Shadow ng Europa ay umaabot lang ng 155 milya. Dahil kaya nilang tamaan ang malalayong target, binubuksan ng Tomahawk ang maraming paraan ng pag-atake at nagdadala ng maraming target sa kanilang saklaw, na nagbibigay ng kakaibang kakayahan sa malalim na pagsalakay sa mga gumagamit nito. Kasabay nito, nagdudulot sila ng takot sa mga puwersa ng kalaban kapag alam ng kalaban na kaya silang tamaan ng katunggali kahit saan at kailanman. Mas mahirap hulaan ang kanilang galaw at gumawa ng hakbang protektahan ang mga tao at ari-arian. Pero hindi rin naman ganoon kahalaga ang abot ng mga misil na ito kung mabagal ang galaw nila o madali silang saluhin. At dito papasok ang pangalawang kahangahangang bentahe ng Tomahawk, ang liksi nito. Kahit abot 20 talampakan ng haba, 85 talampakang pakpak at lagpas, 3,300 libra ang bigat, nakakagulat pa rin ang liksi ng mga misil na ito. Pinapagana ito ng Williams International F-100 at Pito WR, 400 at 2 turbofan engines na may TH-Dimer fuel at solid fuel rocket boosters. Ang mga Tomahawk ay umaabot ng pinakamataas na bilis na humigit kumulang 570 milya bawat oras. Hindi iyon kasing bilis ng tunog kaya napapabilang ang mga Tomahawk sa subsonic missile category, hindi sa supersonic o hypersonic, pero napakabilis pa rin nito. Bukod pa rito, ang mga Tomahawk ay sumusunod sa mababang altitude na mga ruta ng paglipad. Karaniwang naglalakbay sa taas na mga 100 hanggang 100 at 50 talampakan mula sa lupa. Dahil dito, mas mahirap silang makita sa radar ng kalaban at mas mahirap ding harangin. Dahil ang paligid na lupain ay tumutulong na itago ang mga misil habang sinusundan nila ang kanilang ruta ng paglipad. Bukod pa rito, ang mga Tomahawk ay kayang gumamit ng iba't ibang sistema ng paggabay. Kabilang ang Global Positioning System Inertial Navigation at Terrain Contour Matching upang marating ang kanilang mga target. Dahil dito, madalas tamaan ng Tomahawk ang target. Kahit makita ng kalaban ang paparating na misil, madalas kulang ang oras nila para makarik o sumagot sa banta. Bukod dito, kayang mag-evasive maneuver ng Tomahawk habang lumilipad para mabawasan ang tsansa na maharang, at ang pinakabagong mga version ay maaari pang i-reprogram habang nasa biyahe para tamaan ang hanggang 15 na nakapreprogram na alternatibong target. Bukod dito, kaya nilang umiikot sa ibabaw ng target bago umatake gamit ang onboard camera para maghatid ng mahalagang impormasyon sa labanan. Dahil dito, mahirap talagang harapin ang mga Tomahawk. Bukod sa mabilis at maliksi sila, mahirap din hulaan ang kanilang galaw. Kahit pa akala ng kalaban na alam nila kung saan papunta ang Tomahawk, madali itong mababago ng mga operator nito ang ruta ng paglipad at pumili ng ibang target para mabigla ang kanilang kalaban. Gaya ng sinabi ni Federico Borsari, isang fellow sa Center for European Policy Analysis SIPA. Isa itong napakabilis, pero subsonic pa rin na cruise missile. Pinagsasama nito ang iba't ibang sistema ng paggabay para maging tumpak,
Sa panayam sa Kiev Independent, sabi ni Borsari, sa ngayon, ito ang pangunahing gamit ng United States para tamaan ang malalayong target sa lupa. Kadalasang inilulunsad mula sa mga platapormang pandagat tulad ng submarino at barkong pandigma. Kapag narating na nito ang target, taglay ng Tomahawk ang lakas ng putok na kailangan para magdulot ng matinding pinsala na nagdadala sa atin sa ikatlong mahalagang kalamamangan nito, lakas. Ang pinakamalakas na Tomahawk ay pwedeng lagyan ng high explosive na ulo ng bala na 1,000 libra ang bigat. Pwede rin silang lagyan ng submunition dispensers at BLU, 77 B-bombang may pinagsamang epekto. Sa madaling salita, ang mga misail na ito ay higit pa sa sapat ang kakayahan para sirain ang halos anumang target na kanilang madaanan. Kasama dito ang mga critical na gamit militar at mahalagang infrastruktura gaya ng command post, punong himpilan at imbakan ng bala, mga paliparan, hangar, barko, imbakan ng gasolina, tulay, daungan, radar station, depensa sa himpapawid, at matitibay na estruktura gaya ng pinatibay na bus at underground bunker. At hindi lang ito haka-haka. Napatunayan na ito. Ginamit ang mga Tomahawk simula noong dekada 90 sa Gulf War at Operation Desert Storm. Madaling winasak ang missile sites, air defense facilities, at command posts. Kaya ng anumang puwersang militar na may Tomahawk missiles na burahin ang estruktura ng kalaban sa mapa anumang oras. Halos wala nang magagawa ang mga kalaban nila rito. Ang ikaapat at huling malaking bentahe ng Tomahawk ay ang flexibility nito. Ito ay nilikha sa Applied Physics Laboratory ng Johns Hopkins University sa Maryland. Dinisenyo ito para matugunan ang United States military sa medium at long-range cruise missile na flexible para sa iba't ibang warheads. Pinili ng development team ang modular na disenyo, kaya nakagawa sila ng mahigit 100 version sa mga nagdaang taon. May anti-ship at iba't ibang land attack na version ng Tomahawk na may iba't ibang warheads para sirain ang iba't ibang target. Ilang beses nang na-upgrade ang disenyo ng Tomahawk sa pagdaan ng panahon, kaya't isinama ang mga bagong teknolohiya na nagpapalakas sa kakayahan ng missile. Sa kabuuan, naibibigay ng Tomahawk ang lahat ng inaasahan sa cruise missile, mahabang abot, malakas na pagsabog, at liksi sa ere. Bukod pa rito, gaya ng nabanggit kanina, ang mga ito ay mga missile na napatunayan na sa aktwal na labanan. Ang United States Air Force, Army, at Navy ay nabigyan ng Tomahawk at daan-daan na ang nagamit sa malalaking labanan at operasyong militar. Mahigit 300 ang pinaputok sa mga pangunahing target sa Iraq noong Operation Desert Fox. Noong 1,978, 12 iba pa ang tumama sa mga target sa Afghanistan sa Operation Enduring Freedom. Pagkatapos ng Setyembre, 11 na pag-atake. Ginamit din ito sa Libya, Syria, at huli sa Iran. Kumuha rin ng Tomahawk mula sa United States ang British Royal Navy, Royal Australian Navy, at Royal Netherlands Navy, pati iba pang sandatahang lakas sa mundo. Ilan pang bansa, gaya ng Canada, Germany, Poland, at Spain, ay nagpahayag ng interes na bumili rin ng mga ito. Marami pang ibang cruise at ballistic missiles dyan na maganda ang itsura sa papel o may ipinagmamalaking kahangahangang teknikal na espesipikasyon at kakayahan. Nangunguna ang Ukraine dito. Kamakailan, ipinakita nila ang kanilang long-range Flamingo missiles. Halimbawa, gayunpaman, maraming makabagong missile programs ang hindi pa nasusubukan at napatunayan sa aktwal na labanan. Ang Tomahawk naman ay nasa serbisyo na ng ilang dekada ngayon at epektibong winawasak ang napakaraming target ng kalaban. Isa itong napakamaasahan at napakalakas na sandata at isang napakahalagang dagdag sa anumang arsenal. Malaking pagbabago ito para sa Ukraine. At bagamat wala pang opisyal na desisyon na magpadala ng Tomahawk sa Ukraine sa ngayon, ito ay isang bagay na masusing pinag-aaralan, ayon kay Pangalawang Pangulo ng United States, J.D. Vance. Sa isang panayam noong Setyembre 28 kasama ang Fox News, ibinunyag ni Vance na ito ay isang bagay na ang Pangulo ang gagawa ng pinal na desisyon. Gagawin ng Pangulo ang makakabuti para sa interes ng Estados Unidos. Dagdag pa ng Vice Presidente, pero alam ko na kasalukuyan kaming nagkakaroon ng mga pag-uusap tungkol sa isyong iyan.
Malinaw na seryosong pinag-iisipan ito ng United States at ito rin ay ilang beses nang hiniling ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Sa katunayan, ilang araw lang ang nakalipas, lumabas ang mga ulat ng balita na nagdedetalye ng mga lihim na pag-uusap na naganap sa pagitan ni Zelensky at Trump sa kamakailang pagtitipon ng United Nations General Assembly. Sa mga pag-uusap na iyon, iniulat na hiniling ni Zelensky kay Trump na bigyan ang Ukraine ng kakayahang magsagawa ng long-range strike. Sabi niya, makakatulong ang Tomahawk missile na dagdagan ng presyon kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na posibleng magresulta sa kasunduang pangkapayapaan. Nang tanungin ng Axios kung paano naging takbo ng mga pag-uusap na ito, nagpakita ng optimismo si Zelensky na nagsabing bukas si Trump sa ideya at inilarawan ang kanyang tugon sa mga salitang, sinabi niya, pagtatrabahuhan natin ito. Tinanggihan ni Joe Biden ang hiling ni Zelensky na Tomahawk missiles noong 2024 dahil naniniwala siyang delikado bigyan ng ganitong sandata ang Kiev. Sa ilang sandali, tila susunod si Trump sa parehong landas. Sa simula, nagpakita ng pag-aatubili ang ika-47 na Pangulo na tulungan ang Ukraine ng karagdagang armas. Mas pinili niyang ituon ang pansin sa pagtutulak ng usapang pangkapayapaan at magmungkahi ng mga paraan upang tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga lupain. Noong Abril ng taong ito, halimbawa, sinabi ng Pangulo ng United States na mananatili ang Crimea sa Russia. Paulit-ulit niyang hinikayat ang Ukraine na isuko ang ilang teritoryong nasakop nito sa Russia kapalit ng tigil putukan at usapang kapayapaan. Kamakailan lang, gayunpaman, biglang nagbago ng husto ang tono ni Trump sa kabaligtarang direksyon. Noong Setyembre, inaprubahan ng Administrasyong Trump ang unang malaking tulong militar mula United States para sa Ukraine na pinunduhan ng NATO's Prioritized Ukraine Requirements List. Prioritized Ukraine Requirements List. Dumating ang unang mga padala makalipas ang ilang araw. Pagkatapos, isang hakbang pang mas malayo ang ginawa ni Trump. Naglabas siya ng matapang na pahayag sa kanyang social media site na Truth Social kung saan inanunsyo niya na maaaring mabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang lahat ng kanilang lupain na kinuha sa kanila ng Russia. Matapos makilala at maunawaan ang sitwasyon ng militar at ekonomiya ng Ukraine at Russia, pati na rin ang problemang pang-ekonomiya sa Russia. Sa palagay ko, kaya ng Ukraine, sa tulong ng European Union, na lumaban at mabawi ang buong bansa sa orihinal nitong anyo. Sa pagdaan ng panahon, tiyaga, at pinansyal na suporta ng Europa, lalo na ng NATO, ang pagbabalik sa orihinal na mga hangganan kung saan nagsimula ang digmaan na ito ay talagang posible. Sinisi rin ni Trump ang Russia na umano'y nakipaglaban ng walang malinaw na layunin sa loob ng 3.5 taon sa digmaang dapat natapos sa 1 linggo. Malaking pagbabago ito mula sa leader ng Amerika na nagpapakita ng pagod at inis niya sa kasinungalingan at maling pangako ni Putin. Kinumpirma ni United States kalihim ng Estado Marco Rubio na galit si Trump kay Putin dahil tumanggi itong makipag-ugnayan sa mga pagsisikap ni Trump na tapusin ang digmaan. Inaprubahan ni Trump ang pagpapadala ng ilang pangunahing sandatang Amerikano sa Ukraine, gaya ng Patriot Air Defense at HIMARS rocket system, bilang bahagi ng paunang tulong ng kanyang administrasyon. Sinabi rin niya sa kanyang Truth Social post, patuloy tayong magbibigay ng armas sa NATO para magamit nila ito ayon sa gusto nila. Lahat ng ito ay tila nagpapahiwatig na maaaring handa si Trump na pumunta sa susunod na antas at payagan ang Ukraine na magkaroon ng mga Tomahawk. Magbabago ito ng lahat dahil mas malakas ang Tomahawk kaysa sa ibang long-range missile system na natanggap ng Ukraine mula sa mga kanluraning kaalyado. Mapapalakas nila ang arsenal ng Ukraine sa paraang halos walang ibang sandata ang kayang gawin. Ayon kay Bersari, malaking upgrade para sa arsenal ng Ukraine ang Tomahawk, lalo na sa kakayahan nitong umatake mula sa malayo. Papayagan nitong magdala ang Ukraine ng mas mabigat na payload laban sa mga target kaysa sa kasalukuyan. Ito ay dahil kahit may magagandang missile program ang Ukraine gaya ng Long Neptune at Sapsan, malaki pa rin ang pag-asa nito sa mga sandata at drone ng kanluran para sa long-range na pag-atake sa mga target ng Russia. Sa Operation Spiderweb na pag-atake, mas maaga ngayong taon. Ginagamit ng puwersa ng Ukraine ang simpleng drone para palihim na atakihin ang mahahalagang lugar sa Russia at magdulot ng bilyong pinsala sa mga eroplano at paliparan. Palagyan ding inaatake ng Ukraine gamit ang drone ang mahahalagang target gaya ng oil refinery, pipeline, imbakan ng gasolina, at bala. Malaki ang epekto nito sa lahat ng ito. Kasalukuyang may krisis sa langis sa Rusya
at naiulat ang kakulangan ng gasolina sa buong bansa. Malaki ito dahil sa estratehikong pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng gasolina. Winawasak ng mga Ukrainian drone ang mga radar, depensa sa himpapawid, command post, at iba pang mahalagang lugar sa Rusya at mga sinakop nitong teritoryo na nagpapahina sa digmaan ng Kremlin. Isa-isa, walang duda na epektibo ang mga pag-atake ng drone. Pero hindi pa rin sila kasing lakas ng cruise at ballistic missiles. Ayon kay Ivan Stupak, dating opisyal ng Security Service of Ukraine at mambabatas ng Ukraine, perwisyo talaga ang mga drone. Kaya nilang pumasok sa mga bintana ng depensa sa malalayong Russia. Kung umatake sila, gaganti tayo. Pero maging tapat tayo, 50 kilo ng pampasabog ay 50 kilo lang. Ang 500 kilo sa isang misil ay talagang may malaking epekto. Isa ito sa mga dahilan kung bakit palaging binobomba ng Russia ang mga bayan at lungsod ng Ukraine gaya ng Kyiv gamit ang maraming drone at dos-dosenang misil. Kadalasan, ginagamit ang mga drone para iligaw at pagurin ang depensa ng Ukraine. Kaya nakakapasok ang mga misil at nagdudulot ng malaking pinsala. Hindi talaga patas ang laban ng Russia at Ukraine pagdating sa dami ng misil at lakas. Pinaniniwala ang may malaking imbakan ng cruise at ballistic missiles ang Russia para ipagpatuloy ang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Samantala, kaunti lang ang Western missiles gaya ng Storm Shadows at ATACMS na hawak ng Ukraine. Kahit umunlad na sila sa paggawa ng missile, kulang pa rin sila sa infrastruktura para mass-produce nito. Halimbawa, ang Flamingo ay may abot na lampas 1,000 at 800 milya o 3,000 kilometro at kayang magdala ng warhead na higit 2,000 at 500 libra ang bigat. May mga magkakaibang ulat tungkol sa kung kailan talaga ito magsisimula ng seryeng produksyon. Sabi ng ilan, maaaring sa 2,000 at 25 pa lang, habang ang iba naman ay nagsasabing sa 2,000 at 26 pa, kaya hindi pa tiyak ang opisyal na kalagayan nito. Ibig sabihin, hindi talaga makakagawa ang Ukraine ng seryosong estratehiya gamit ang missile na ito sa ngayon. Kung magpadala ang Amerika ng Tomahawk, agad makakagawa ang Ukraine ng plano para sa sunod-sunod na pag-atake sa mahahalagang target militar ng Russia. At ang dami ng mga target na masasaklaw ng abot ng Tomahawk ay nakakagulat. Sa pamamagitan ng mga Tomahawk, hindi lang mga lugar sa at paligid ng kabisera ng Russia o Moscow ang kayang tamaan ng Ukraine, kundi pati na rin ang mga mas malalayong lugar. Sa at paligid ng mga pangunahing lungsod tulad ng St. Petersburg, Nizhny Novgorod at Saratov. Ilan lang yan sa mga halimbawa. Maraming bagong base, command post, oil refinery at production plant ng Russia ang biglang malalagay sa panganib. At mayroon ng malawak na ebidensya ng inobasyon, talino at husay ng Ukraine pagdating sa pagpili ng mga target at pagtama sa pinakamahina at pinakamahalagang lokasyon ng Kremlin. Hindi tulad ng Russia, na walang ingat na binobomba ang Ukraine at tila nagpapadala ng mga drone at missile nito sa kabila ng mga hangganan ng walang malinaw na misyon. Maliban sa pagpatay ng maraming tao, iba ang paraan ng Ukraine. Pinipili nito ang pinakamahalagang target tulad ng mga refinerya at imbakan ng bala. Ang mga uri ng target na tunay na nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Kremlin at nagpapahirap sa Russia na sumulong, sakupin ang teritoryo at panatilihing buhay ang kanilang natitisod na ekonomiya. Sa paggawa nito, bawat isang pag-atake, pinapahirap ng Ukraine ang digmaan para sa Russia na mapanatili ito. At kahit sa teorya, mas pinipilit nito si Putin na tanggapin na hindi niya makukuha ang gusto niya at magkasundo para sa kapayapaan. Tumatagal ito at may kapalit na halaga, pero gumagana ang estratehiya ng Ukraine. Malaking dagok ang tinamo ng kapasidad ng produksyon ng langis ng Russia. Humihina ang ekonomiya nito araw-araw at nahihirapan ang mga puwersa nito na makakuha ng teritoryo sa mga frontline. Pwedeng pabilisin ng Tomahawk ang proseso. Bigyan ang Ukraine na sandakas sirain ang mas maraming pasilidad ng Russia at itulak ang Kremlin sa bingit ng kapahamakan. Kasabay nito, may mga hamon na kailangang lampasan ng Kiev kung nais nitong lubos na mapakinabangan ang anumang Tomahawk na matatanggap nito. Sa isang banda, sinasabing ang bawat Tomahawk missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 milyon. Kaya't malabong magpadala ang United States
ng malaking inventaryo nito, kahit kaunti lang ang bilang. Sapat na ito sa Kyiv para makapinsala ng malaki sa kalaban, basta gamitin nila ito ng maingat at planado. Gaya ng ipinakitang estratehiya para hindi masayang ang mga missile. Ang pangalawang hamon ay tungkol sa mga launcher. Dahil kailangan ng espesyal na plataporma para sa mga ganitong missile. Ayon kay Vadim Skibetsky, Deputy Head ng Ukrainian Military Intelligence GUR, hindi madaling gamitin ang Tomahawk. Sabi niya sa The Guardian noong nakaraang taon. Ang pangunahing launcher ay mga barkong pandigma at strategic bomber. Pero wala tayong strategic bomber na eroplano. Kaya hindi lang missile ang dapat ibigay ng United States, kundi pati ang launch platform gaya ng Typhoon na gagamitin sa pagpapaputok nito. Ang ibang NATO allies ng Ukraine ay kailangang gumawa at magbigay ng angkop na platform na mangangailangan ng mas maraming oras, pera at resources. Maaaring maantala nito ang pag-atake ng Tomahawk sa Russia na magbibigay sa Kremlin ng mas maraming oras para palakasin ang kanilang aggression sa frontline. Dahil dito, ilang analyst ang nagmungkahi na magbigay ang United States ng alternatibo sa Tomahawk sa Ukraine, gaya ng Joint Air-to-Surface Standoff Missile. May saklaw ito na humigit kumulang 1,000 kilometro. Napakalakas nito at maaaring maging magandang solusyon para sa Ukraine. At mas madali itong i-integrate sa mga eroplano ng Ukraine kumpara sa Tomahawk. Samantala, sinusuri rin ng ibang kaalyado ng Ukraine kung paano palalakasin ang kakayahan ng Kiev sa malalayong pag-atake. Halimbawa, inihayag ng Germany na magbibigay ito ng mga long-range missile sa Ukraine sa lalong madaling panahon, ayon kay Chancellor Friedrich Merz. Ito, kapag pinagsama sa alinmang karagdagang armas na ipapadala ng United States, ay magpapalakas ng husto sa Ukraine at magbibigay ng kinakailangang dagdag sa kanilang supply ng mga missile at itutulak ang Russia sa depensiba habang nagpapatuloy ang labanan. Ngayon, alamin pa kung gaano kalala ang sitwasyon sa Russia sa aming kamakailang pagtalakay tungkol sa matinding krisis sa gasolina na sumasalanta sa bansa. Panoorin din ang aming video tungkol sa bagong upgrade sa arsenal ng Ukraine. Ang mga Gripen fighter jet mula Sweden, kilala sa bilis, liksi at makabagong teknolohiya, ay handang tumulong sa Kyiv makuha ang kalamangan sa himpapawid. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mahahalagang balita mula sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang labanan sa mundo.